May IELTS na. Ngayon, napasok. Nag-retake dito. Ang problema, bumagsak siya sa retake niya ng pag-renew ng IELTS. Ano mangyayari? Pauuwiin ba siya? O pagre-retakein? O pagre-reviewin? Yun yung problema niya ngayon dito sa sa trabaho. Yun. Nag-record ako kanina, wala eh. Sablay. Hindi ko makuha yung photo, lumang camera kasi. Mga pala kagahapon sobrang lakas ng sobrang lakas ng bagsak ng snow. Grabe. Yung labas namin, natabunan ng snow yung harapan. Yung parking. Diyos ko, meron dun sa may gilid, akala mo, bundok na eh. Doon tinambak yung mga snow eh. Hindi naman, wala namang snowstorm, kaya na ayaw biglang bumagsak na ganun kataas, kalakas yung snow. Sigurado yung mga susunod na araw, malamig. Ngayon, -11 lang ngayon eh. Sigurado yan. Ganyan kasi dito pag kayo kunyari nag-snow, hindi malamig yung the day na nag-i-snow. Yung mga next na araw, yun yung malakas yung lamig. As in, malamig talaga. Baka magma-20 na naman yan, mga ganyan. Ginawa na naman freezer tong Brandon City, no? Tapos, meron pala akong gusto sana ibalita sa inyo. Yung tungkol sa application na yung mga nag-a-apply sa marami nagtatanong sa akin, hiring na po ba sa staff house na papunta dito sa Maple Leaf. Yung next video ko, baka yun yung i-discuss ko. At medyo hindi siya magandang balita, no? Yun yung i-discuss natin. Wala eh. May ganun talagang balita. Mukhang masamang balita talaga. Yun. Hindi, yung gusto ko nga lang, yung gusto ko lang pagkwentuhan nila dito, yung gaano ka-importante yung IELTS. Meron tayong tropa dito. May IELTS na. Ngayon, napasok. Nag-retake dito. Ang problema, bumagsak siya sa retake niya ng pag-renew ng IELTS. Ano mangyayari? Pauuwiin ba siya? O pagre-retakein? O pagre-reviewin? Yun yung problema niya ngayon dito sa trabaho. Kasi yun nga, nung na-overheard ko nung last week, kinakausap siya ng lead hand saka nung trainer na too much partying, buddy, too much partying. Actually, itong yung inaano ko na to, ibang lahi to, hindi naman to Pilipino. Pero syempre applicable to sa mga Pilipino rin. Na kung ikaw ba inabutan ka na rito na matagal na yung IELTS mo, di ba? 2 years lang ang ng IELTS. Magre-renew ka rito. Paano kung binagsak mo yung IELTS uli rito? Uuwi ka ba? O magre-retake ka lang? O makaka-apekto ba to sa work permit mo kung hindi ka pa PR? Yung mga ganun. Yun nga, kinakausap siya ng lead hand na too much partying, buddy, too much partying, you should review. Yun nga yung sabi. Meron kasi dito yung Westman, tumutulong siya sa mga immigrants pagka may mga katanungan ka, kung ikaw nagsisimula ka pa lang dito, pwede ka pumunta sa kanila, tutulungan kanila. Karamihan nga doon, yung sa Westman na tinutulungan yung mga, kunyari kakarating lang yung pamilya, kung ano yung mga papalitan na dokumento, ano yung mga isasubmit mo pa para makuha mo yung mga benefits. Pwedeng dumiretso kayo dun sa Westman at dun kayo magtanong. Saka, yun nga, kaya pinapapunta yung El Salvador to, yung kinakausap nila na yun tungkol sa IELTS. Pwede kayo pumunta doon, pwede pumunta doon kahit sino. Meron silang pre-review ng IELTS. yung sa English speaking.
Meron silang mga course doon na pwede kayong umattend para i-review kayo kung paano ipasa. Kasi karamihan ng mga ano, 'di ba, yung karamihan ng mga nakikita ko sa post sa ano ba to, sa mga group. Importante daw po ba yung ano, yung IELTS. Ngayon may mga magpo-post. Ang tataas, mayroong mga 5.5, hindi naman mataas, sakto lang. 5.5, 5 yung scoring. Kaya lang pagdating mo sa ano ba yun? Sa reading, bagsak 3.5. Pwede daw po ba to? Madaling sagot yun. Siyempre hindi. Dapat meron kang band score na 4. Dapat yun puro 4 lang yung. Kahit wala kang mga 7 pa yan, ganun. Basta lahat yun 4. Pwede yun. Ewan ko nga, yung ibang agency 5 ang hinahanap eh. Pero usually 4 pwede na. Ngayon, pagka meron kang isang bagsak, 3.5, wala, ligwak, kailangan mo mag-renew. Kailangan mo na naman magbayad ng another 12,000 para mag-exam. Kaya yun yung kinakatakutan ng mga kabaro natin yan sa Pilipinas na syempre, alam mo naman, nasa wet market lang, nasa supermarket lang, tapos mag-exam ka ng IELTS, tapos pag binagsak mo 12,000, another 12,000 na naman. Yun ganun. Ngayon, yun dito sa pagka ang tanong, pagka nandito ka sa Canada, kasi meron kaming kasama dati na hindi naman kasama, ibang batch na Pilipino, nakapunta siya dito ng nang wala pa siyang IELTS eh. Dito na siya nag-take ng IELTS sa sa self-pip na yung kinuha niya. Ang nun, pinalakad na siya ni staff house. Pinapunta na siya rito kahit wala pa siya IELTS result. Kasi sa staff house, pinagma-mock exam naman kayo. Yung parang mock exam, yung parang trial kung kaya nyo bang ipasa yung IELTS. Nakapasa raw siya doon. Tapos, madalian na yung kailangan kumuha. Ano pa to Noong 2022 pa yata to, 2022. Last year. Na kailangan tao. Kaya, hindi na siya muna pinag-exam ng IELTS. Ngayon, nakapunta siya rito. Binlog ko rin yun. Hanapin nyo na lang sa yun. Pero, ang problema nga, yun. Yung El Salvador na yun, hindi niya ata maipasa-pasa yung IELTS. Ngayon, sinabihan siya ni lead hand na pwede siyang pa-uwiin kasi baka hindi siya i-renew ng work permit dito sa sa Maple Leaf. Hindi ko alam na overheard ko lang na kailangan niya raw ipasa yung yung IELTS niya kasi hindi mag-move yung documents niya. Kunyari, gusto niya na mag-PR ganyan. Kailangan yun. Ngayon, problemado siya. Kasama namin sa linya yun, El Salvador. Nung time nga na yun, pinauwi siya kasi parang ang daming iniisip sa problemado nga. Yun, yung sa mga nagtatanong kung importante ba ang IELTS sa Canada or sa UK, importante. Naman siya, pag kunyari, nasa Pilipinas ka pa, dati, nung time ko na nag-a-apply, hindi pa siya yung pagte-taking ka kagad ng IELTS, mamak exam ka lang. Na kahit wala ka pang IELTS. Ako, pinag-exam ako pagkatapos na ng mock exam. Pumasa ka sa mock exam. Tapos, physical exam. Tapos, employer's interview. Pagkatapos lang nung mga yun, saka lang ako pinag-take ng IELTS. Kaya yung IELTS ko, ang expiry, February yata. March, umalis na kami, di ba? Kaya wala akong problema na mapapasok. Pero ganun ka-lenient pa dati nung time namin. Pero ngayon, sa mga nakikita ko sa mga nag-a-apply, pa UK saka pa Canada, hindi na pwede. Dapat kasama na sa application mo, sa requirements nila, kasama na meron kang IELTS. Yun ang problema ngayon ng mga nag-a-apply ng mga kabaro natin. Magkano yun? 12,000. Tapos, sa ngayon nakikita ko, medyo, mahigpit na yung mga application. Tapos, hindi na sila basta-basta yung, ila-line up ka nila. Parang medyo matagal na yung proseso ngayon. Paano kung kumuha ka na ng IELTS? Dalawa yung IELTS pagka yung mag-UK kayo, UKBI. Tapos pagka yung
ano lang, yung sa Canada kayo, yung general na IELTS lang. Parehong 12 million. O yun nga, paano kung kunyari nag-a-apply ka, may IELTS ka na, kompleto ka ng requirements, eh di ka pa rin napapansin ng, ng mga agencies. Tumatagal yung, yung panahon, mabilis lang yung 2 taon na yun. Pag kayo na-expire, exam ka na naman. Yun ang problema. Kaya kaya parang talagang mas mahirap na ngayon mag-apply ng butcher sa ibang bansa like UK. Sa New Zealand sana mas madali. Alam ko walang IELTS doon, kaya lang usual na na experience na kailangan doon 5 years, kaya bihira din yung mga nakakapunta. Hindi ko alam kung Australia yata may IELTS din. Pero yun nga, 5 years din yung mga requirements ng nila, ng experience. Kaya medyo mataas, hindi tulad pagka pupunta ka ng UK saka ng Canada. 2 to 3 years na experience, pwede na. Dati nga nung time namin yung sa papuntang UK, 6 months lang yung required na experience, okay na. Pero yun nga, pagka gusto mo na, pero isusugal mo pa rin kung gusto mo talagang mapansin ng mga agency. Kumuha ka na ng IELTS mo, no? Kailangan mo talagang reviewin yan. Kasi kung gusto mo talagang pumunta sa magandang country, kailangan mo talagang maglabas ng onting pera, saka kailangan mo ng extra effort. Hindi kasi siya tulad nung pagka ka lang, magmi-Middle East ka lang. Kahit kahit mababa lang yata, alam ko kahit mababa lang yung experience mo Sa IPAMS yan, yung mga Saka nagpo-post din si Staff House, nakita ko, Saudi Arabia, meron sila. Mas mababa yung requirements nila. Pero yun nga lang, mababa lang din yung sahod. Kaya yung karamihan ng mga kabaro natin gusto mag-apply sa Canada, New Zealand, Australia, UK, yan yung mga yan. Kasi yan yung mga magagandang countries talaga yun lang, mahaba na naman yung aking video. Para lang meron tayong ma-upload. Actually, take 2 na to kaya naiinis ako, sayang. Ito yung yung camera sa G7. Talagang ginagamit to ng mga pang-vlog Kaya lang, yun nga lang. Wala hindi ko ma-transfer, hindi ko makuha yung aking mga files Yung yung memory card niya, malalaman mo na luma na siya na camera kasi malalaking memory card pa Hindi pa yung mga micro SD. Yun lang. O nga pala, yung sa mga nanghihingi ng CV, ng aking reviewer sa IELTS, message niyo ako sa FB page ko, paulit-ulit, para hindi na magtanong. Ano ba yung mga FB page mo, sir, yung sa mga nagko-comment sa YouTube, nasa may description lahat yun, lahat ng mga hanapin nyo. May mga link din yung mga agencies, yung aking FB page, tapos nakalink din dun yung mga yung mga pwede nyo applyan na agencies, nandun lahat, Staff House, Magsaysay, ISO, IPAMS, lahat dun yung link nasa may description sa baba, may kita nyo yun. Yun lang. Like, share, subscribe, yung mga gano'n, alam nyo na yun. Sige na, paalam.